Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Minsan gigising ka sa umaga na parang okay naman ang lahat. Wala namang malaking problema. Pero pagdating ng gabi, pakiramdam mo wala ka na namang nagawang mahalaga. Parang lumipas lang ang buong araw. Paulit-ulit, gigising, kakain, magtatrabaho, uuwi, matutulog. Tapos bukas, ganoon na naman. At habang tumatanda tayo, mas ramdam natin ang tanong na, ito na ba talaga ang buhay? Hindi naman tayo naghahanap ng milyonaryo agad. Hindi rin naman kailangan na sikat tayo o perpekto. Ang gusto lang natin, maramdaman na unti-unti tayong nagiging mas mabuting tao kaysa kahapon. Alam mo, may isang kasabihan na tumatak sa isip ko. Ang sabi nila, hindi raw ang malalaking desisyon ang nagbabago ng buhay ng isang tao, kundi ang maliliit na bagay na paulit-ulit niyang ginagawa araw-araw. Isipin mo ang pagtatanim ng puno. Hindi mo naman ito didiligan ngayon tapos bukas may bunga na agad. Araw-araw mo itong aalagaan. Minsan parang walang nangyayari. Pero paglipas ng panahon, mapapansin mo na lang, malaki na pala ang itinubo nito. Ganon din ang buhay natin. Ang problema kasi sa marami, gusto agad ng malaking resulta. Kapag 2 linggo nang nag-ehersisyo pero wala pang pagbabago sa katawan, sumusuko na. Kapag ilang araw nang nagtitipid pero hindi pa rin yumayaman, bumabalik sa dating gawi. Kapag sinubukan maging mabait pero may isang taong hindi na-appreciate, nawawalan na agad ng gana. Pero ang totoo, ang tunay na pagbabago ay tahimik. Hindi ito maingay, hindi ito laging napapansin. Pero araw-araw, may nangyayari sa loob mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na dapat mong pagbutihin araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Walang taong perpekto. Ang mahalaga ay bawat araw, may kahit 1% kang pag-unlad. Dahil, ang 1% ngayon, kapag pinagsama-sama mo sa loob ng 1 taon, napakalayo na ng mararating mo. Simulan natin sa isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Yung ay ang paraan ng pakikipag-usap. Hindi lang ito tungkol sa ganda ng boses o galing magsalita. Mas mahalaga kung paano mo pinaparamdam sa ibang tao ang respeto at pag-unawa. Napansin mo ba na may mga taong gusto mong kausap kahit hindi naman sila sobrang talino? Samantalang may iba na napakatalino nga pero 5 minuto pa lang kayong nag-uusap, gusto mo nang umalis. Bakit kaya? Dahil hindi lang salita ang naririnig natin. Nararamdaman din natin ang ugali ng nagsasalita. Kapag araw-araw mong pinagbubuti ang paraan ng pakikipag-usap, mas nagiging maayos ang relasyon mo sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa kaibigan at maging sa katrabaho. Minsan, hindi naman kailangan ng napakahabang paliwanag. Kailangan lang ng tamang tono. Halimbawa, imbes na sabihin mo sa asawa mo, ano ba naman yan? Ang kalat mo. Pwede mong sabihin, love, baka pwede nating ayusin ito para mas maganda tingnan. Pareho lang ang gustong iparating, pero magkaiba ang epekto. Ganito rin sa mga anak. Kapag puro sigaw ang naririnig nila, darating ang panahon na hindi na nila pakikinggan ang sinasabi mo. Pero kapag may halong paggalang at pagmamahal ang pananalita mo, mas bukas silang makinig. Hindi ibig sabihin nito na magiging mahina ka. Ang ibig sabihin lang, pipiliin mong maging kalmado kaysa maging padalos-dalos. Bago ka magsalita, subukan mong itanong sa sarili mo, makakatulong ba ang sasabihin ko o makakadagdag lang ito sa sakit ng damdamin ng kausap ko? Napakasimpleng tanong pero malaking pagbabago ang maidudulot nito. May kilala akong matanda noon na bihira magsalita. Pero kapag nagsalita siya, lahat nakikinig. Tinanong ko minsan kung bakit. Ngumiti lang siya at sinabi, kapag hindi makakabuti ang sasabihin ko, mas mabuti pang manahimik. Napakalalim ng aral na yon. Sa panahon ngayon na halos lahat gustong may opinyon sa lahat ng bagay, minsan ang pinakamatalinong desisyon ay ang hindi pagsagot sa bawat argumento. Hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Hindi lahat ng komentong nababasa mo ay kailangan mong patulan. Mas magiging payapa ang isip mo kapag natutunan mong piliin ang mga laban na talagang mahalaga. May isa pang bagay na dapat pagbutihin araw-araw. Ito ay ang disiplina. Maraming tao ang naghihintay ng motibasyon bago kumilos. Ang sabi nila, kapag sinipag ako, mag-e-exercise na ako. Kapag ganado ako, magsisimula na akong mag-ipon. Kapag nasa tamang mood ako, aayusin ko na ang buhay ko. Pero ang totoo, hindi laging dumarating ang motibasyon. Ang disiplina ang siyang kumikilos kahit wala kang gana. Parang magsasaka. Hindi siya nagtatanim lang kapag masaya siya. Hindi siya nagdidilig lang kapag inspired siya. Ginagawa niya iyon dahil alam niyang may bunga itong darating. Ganito rin sa buhay. May mga araw na tamad ka.
May mga araw na gusto mo na lang humiga buong maghapon. At normal lang yon. Ang hindi normal ay kung lagi mong hahayaan ang emosyon ang magdesisyon para sa buhay mo. Kapag sinabi ng isip mo na mamaya na lang, subukan mong kumilos kahit 5 minuto lang. Kapag ayaw mong maglakad, lumabas ka kahit 10 minuto. Kapag ayaw mong magbasa, kahit 1 pahina lang ang basahin mo. Kapag ayaw mong mag-ipon, kahit 50 piso lang ang itabi mo. Ang mahalaga ay hindi maputol ang magandang ugali. Dahil ang maliliit na hakbang na inuulit araw-araw ang bumubuo ng malaking tagumpay. May isang kwento tungkol sa 2 magkaibigan. Pareho silang gustong gumanda ang kalusugan. Ang isa, 1 beses lang sa 1 buwan mag-i-ehersisyo pero sobrang intense. Ang isa naman, 20 minuto lang araw-araw. Pagkatapos ng 1 taon, sino kaya ang mas maganda ang naging resulta? Siyempre iyong araw-araw na kumikilos. Hindi dahil mas malakas siya, kundi dahil mas naging consistent siya. At iyon ang sikreto ng maraming matagumpay na tao. Hindi sila laging motivated, hindi sila laging masipag, pero pinipili nilang gawin ang tama kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, kahit mabagal ang resulta. Dahil alam nila na ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang. Isa itong libo-libong maliliit na tamang desisyon na ginagawa araw-araw. May isa pang napakahalagang bagay na madalas nating isinasantabi. Ito ay ang pag-aalaga sa sarili. Hindi ito pagiging makasarili. Sa totoo lang, mas mahirap magmahal ng iba kung ikaw mismo ay ubos na. Kapag kulang ka sa tulog, mabilis kang magalit. Kapag hindi ka kumakain ng maayos, nawawalan ka ng lakas. Kapag hindi ka nagpapahinga, pati maliit na problema ay parang napakalaki na. Kaya huwag mong isipin na sayang ang oras kapag nagpapahinga ka. Ang pahinga ay hindi kalaban ng sipag. Bahagi ito ng pagiging produktibo. Parang cellphone. Kahit gaano kamahal ang telepono mo, kapag hindi mo ito chinarge, mamamatay din ang baterya. Ikaw rin, hindi ka robot. Napapagod ka, nasasaktan ka, nauubusan ka rin ng enerhiya, at walang masama kung minsan ay huminto ka para makahinga. Hindi ibig sabihin nun ay sumusuko ka. Ibig sabihin lang inaalagaan mo ang sarili mo para may lakas kang harapin muli ang mga susunod na araw. Kapag inaalagaan mo ang sarili mo, mas nagiging malinaw rin ang pag-iisip mo. Mas nagiging mahinahon ka sa pagdedesisyon. Mas mahaba ang pasensya mo sa mga taong mahal mo. At higit sa lahat, mas kaya mong harapin ang mga pagsubok ng hindi agad bumibigay. May mga tao kasi na akala nila ang pagiging matatag ay iyong hindi napapagod. Pero ang totoo, ang tunay na matatag ay iyong marunong huminto kapag kailangan para makabalik ng mas malakas. At habang pinag-uusapan natin ang pag-aalaga sa sarili, may isa pang bagay na dapat mong pagbutihin araw-araw. Ito ay ang paraan ng pag-iisip. Napansin mo ba na pareho lang naman ang sitwasyon ng 2 tao, pero magkaiba ang naging resulta? Halimbawa, pareho silang nawalan ng trabaho. Ang isa ay agad na nagsabi, wala na, tapos na ang buhay ko. Samantalang ang isa naman ay nagsabi, masakit ito, pero baka may mas magandang oportunidad na naghihintay. Pareho silang nawalan ng trabaho, pareho silang nasaktan, pero magkaiba ang direksyon ng isip nila. Hindi ibig sabihin na maging positibo ka sa lahat ng oras. Hindi rin ibig sabihin na magpanggap kang okay kahit hindi naman. Ang ibig sabihin lang, huwag mong hayaang ang isang problema ang maging buong kwento ng buhay mo. Minsan kasi, kapag may isang pagkakamali tayong nagawa, iniisip na agad natin na wala na tayong silbi. Kapag may isang taong nang iwan sa atin, iniisip natin na wala nang magmamahal sa atin. Kapag nalugi tayo sa negosyo, pakiramdam natin habang buhay na tayong talunan. Pero hindi naman ganoon ang buhay. Isang kabanata lang ang bawat pagkatalo. Hindi iyon ang buong libro. Subukan mong sanayin ang sarili mong magtanong ng ibang klasing tanong. Imbes na, bakit nangyari ito sa akin? Subukan mong itanong, ano ang pwede kong matutunan dito? Napakalaking pagbabago ng tanong na iyan. Kapag ang focus mo ay aral kaysa reklamo, mas mabilis kang bumabangon. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At iyon ang malaking kaibahan ng taong laging nananatiling matatag. May isang matandang karpintero na minsang nagsabi, hindi ko mapipigilan ang ulan, pero kaya kong gumawa ng bubong. Napakasimple ng sinabi niya pero napakalalim. Hindi mo mapipigilan ang problema. Hindi mo mapipigilan ang pagtanda. Hindi mo mapipigilan ang mga taong mananakit sa'yo. Pero kaya mong ihanda ang sarili mo. Kaya mong palakasin ang isip mo. Kaya mong piliing huwag hayaang sirain ng isang pangyayari ang buong buhay mo. Isa pa sa mga bagay na dapat mong pagbutihin araw-araw ay ang kakayahang makinig. Sa totoo lang, mas maraming tao ang gustong magsalita kaysa makinig. Habang nagsasalita ang kausap nila,
iniisip na nila agad ang isasagot. Hindi nila tunay na pinapakinggan. Naghihintay lang sila ng pagkakataong magsalita. Subukan mong obserbahan ang mga taong magaan kasama. Mapapansin mong hindi sila iyong pinakamadaldal. Sila iyong marunong makinig. Kapag nagsasalita ka, nakatingin sila sa'yo. Hindi sila abala sa cellphone. Hindi sila biglang sumisingit. Pinaparamdam nilang mahalaga ang sinasabi mo. At alam mo ba, isa iyon sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang tao. Ang maramdaman niyang may tunay na nakikinig sa kanya, lalo na ngayon. Napakaraming ingay sa paligid, napakaraming notifications, napakaraming distractions, pero napakakaunti ng taong handang makinig ng buong puso. Kapag pinagbuti mo ang pakikinig araw-araw, mas iikli ang mga hindi pagkakaunawaan. Mas magiging maayos ang relasyon mo. Mas madali mong mauunawaan ang nararamdaman ng ibang tao. At minsan, hindi na kailangan ng napakahabang payo. Ang kailangan lang pala ng isang tao ay may makikinig sa kanya. May isa akong kakilala na laging pinupuntahan ng mga tao kapag may problema. Akala ko nung una, napakagaling niyang magbigay ng payo. Pero nang makita ko siya, halos wala pala siyang sinasabi. Nakikinig lang siya. At pagkatapos magsalita ng kausap niya, gumagaan na ang pakiramdam nito. Doon ko na-realize na minsan, ang pinakamahalagang salita ay hindi iyong lumalabas sa bibig, kundi iyong katahimikang nagbibigay ng espasyo para mailabas ng iba ang bigat na dinadala nila. At habang natututo kang makinig sa ibang tao, huwag mo ring kalimutang makinig sa sarili mo. Minsan kasi, sobrang abala natin sa pangangailangan ng iba na hindi na natin napapansin ang sarili nating emosyon. Pagod na pala tayo, nasasaktan na pala tayo, nalulungkot na pala tayo, pero tuloy lang tayo ng tuloy. Hanggang isang araw, bigla na lang tayong sasabog. Kaya araw-araw, maglaan ka kahit ilang minuto para kumustahin ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, kamusta na ba talaga ako? Huling beses kailan ako tumawa ng totoo? Huling beses kailan ako nagpahinga ng walang iniisip? Minsan, ang pinakamahalagang usapan ay ang usapan mo sa sarili mo. Dahil kapag kilala mo ang sarili mo, mas mahirap kang matinag ng opinyon ng ibang tao. Mas hindi ka madaling mainggit, mas hindi ka madaling sumuko, at mas malinaw ang direksyon ng buhay mo. May isa pang ugali na napakalaking tulong kung gusto mong umunlad araw-araw. Dito ay ito ang pagting mapapasalamat. Madaling magpasalamat kapag maganda ang nangyayari. Kapag may bonus, kapag malusog ang pamilya, kapag maayos ang negosyo. Pero ang tunay na pagsubok ay kung kaya mo pa ring magpasalamat kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Hindi dahil masaya ka sa problema, kundi dahil alam mong may mga bagay pa ring dapat ipagpasalamat. May bubong ka pa, may pagkain ka pa, may mga taong nagmamahal sa'yo. May isa ka pang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali kahapon. At minsan, iyon lang ang kailangan para magkaroon ulit ng lakas na magpatuloy. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi nangangahulugang wala ng problema. Ang ibig sabihin lang, hindi niya hinahayaang takpan ng problema ang lahat ng biyayang mayroon pa rin siya. Kapag nasanay kang magpasalamat araw-araw, mapapansin mong unti-unting nababawasan ang reklamo. Mas nagiging payapa ang puso. Mas nagiging kontento ka. At nakakatuwa dahil kahit hindi nadaragdagan ang pera mo o ari-arian mo, parang mas nagiging mayaman ang pakiramdam mo. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa laman ng bulsa. Nasusukat din ito sa kapayapaan ng isip at sa kasiyahang nararamdaman mo habang nabubuhay. May isang bagay pa na madalas hindi napapansin, pero malaking dahilan kung bakit ang ibang tao ay patuloy na umuunlad habang ang iba naman ay parang paikot-ikot lang ang buhay. Hindi ito tungkol sa talino, hindi rin ito tungkol sa dami ng pera. Ang pinagkaiba nila ay ang willingness nilang matuto araw-araw. Kapag bata tayo, natural ang pagiging mausisa. Halos lahat gusto nating malaman. Puro tayo tanong. Bakit ganito? Paano nangyari iyon? Ano ito? Pero habang tumatanda, may ilan sa atin na tumitigil ng matuto. Pakiramdam natin, sapat na ang alam natin. Doon nagsisimulang mabagal ang paglago. Ang mundo ay patuloy na nagbabago. Ang teknolohiya nagbabago. Ang paraan ng negosyo nagbabago. Kahit ang pakikitungo sa tao, nagbabago rin. Kung ayaw nating matuto, unti-unti tayong maiiwan. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong bumalik sa paaralan. Minsan sapat na ang magbasa ng ilang pahina ng libro. Makinig ng isang magandang podcast. Manood ng isang video na may mapupulot kang aral. O makipagkwentuhan sa isang taong mas marami ang karanasan kaysa sayo. Ang importante, bawat araw may bago kang natututunan. May kasabihan na gusto ko talaga. Kapag tumigil kang matuto, tumigil ka na ring lumago. Napakasimple pero napakalalim.
may isang lolo na 70 taong gulang na ang nagsimulang gumamit ng smartphone. Noong una, nahihirapan siya. Mali-mali ang napipindot. Madalas niyang sabihin, hindi na ito para sa edad ko. Pero imbes na sumuko, araw-araw siyang nagsanay. Pagkalipas ng ilang buwan, marunong na siyang mag-video call sa mga apo niya. Marunong na rin siyang magbayad ng bills online. Hindi siya naging magaling dahil bata siya. Naging magaling siya dahil hindi siya tumigil sa pagkatuto. Hindi hadlang ang edad. Mas madalas ang hadlang ay ang paniniwalang huli na ang lahat. Habang may buhay, may pagkakataon pang matuto. At habang natututo ka, may isa pang ugali na dapat mong pagbutihin araw-araw. Ito ang pagtupad sa mga pangako mo, hindi lang sa ibang tao. Mas lalo na sa sarili mo. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mong, sa Lunes magsisimula na ako. Magdidieta na talaga ako. Mag-iipon na ako. Hindi na ako magpapadala sa galit. Pero ilang Lunes na ang lumipas. Kapag paulit-ulit mong hindi tinutupad ang pangako mo sa sarili mo, unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili. At alam mo ba, masakit yon. Dahil paano ka maniniwala na kaya mong maabot ang pangarap mo kung sarili mong salita ay hindi mo mapanindigan? Hindi mo kailangang mangako ng malalaki. Magsimula ka sa maliit. Kung sinabi mong 10 minutong lakad lang araw-araw, gawin mo. Kung sinabi mong iinom ka ng mas maraming tubig, gawin mo. Kung sinabi mong matutulog ka ng mas maaga, sundin mo. Unti-unti mong ibinabalik ang tiwala sa sarili sa bawat pangakong tinutupad mo. At darating ang araw, kapag sinabi mong kaya mo, maniniwala ka na rin sa sarili mong salita. May huli pa akong gustong ibahagi na sa tingin ko ay napakahalaga. Ito ay ang pagiging mabuting tao kahit walang nakakakita. Napakadaling gumawa ng mabuti kapag may kamera, kapag may papuri, kapag may kapalit. Pero ang tunay na karakter ng isang tao ay lumalabas kapag walang ibang nakatingin. Ibabalik mo ba ang sobrang sukli? Tutulungan mo ba ang isang matanda kahit walang magpo-post nito sa social media? Magiging tapat ka ba kahit pwede namang hindi? Ang mga maliliit na desisyong iyan ang bumubuo sa pagkatao mo. May isang tindero na minsang nagsabi, mas gusto kong matulog ng mahimbing kaysa yumaman dahil sa panloloko. Napaisip ako roon. Totoo nga naman. Ano ang silbi ng maraming pera kung wala ka namang kapayapaan ng isip? Ano ang silbi ng tagumpay kung alam mong may mga taong nasaktan dahil sa paraan ng pag-angat mo? Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng pitaka. Masusukat din ito sa respeto ng mga taong nakakakilala sa iyo at sa katahimikan ng konsensya mo kapag natutulog ka sa gabi. Kaya kung pagsasamahin mo ang lahat ng mga ito, mapapansin mong hindi pala kailangan ng napakalaking pagbabago para gumanda ang buhay. Kailangan lang ng maliliit na tamang desisyon na inuulit araw-araw. Pagbutihin mong magsalita, pagbutihin mong maging disiplinado, alagaan mo ang sarili mo, sanayin mong maging positibo at matatag ang pag-iisip. Matuto kang makinig. Magpasalamat sa maliliit na biyaya. Huwag tumigil sa pagkatuto. Tuparin mo ang mga pangako mo sa sarili. At piliin mong maging mabuting tao kahit walang nakakakita. Hindi mo kailangang maging perpekto bukas. Hindi mo kailangang maabot agad ang lahat ng pangarap mo ngayong taon. Ang kailangan mo lang ay gumising bawat umaga na may desisyong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Dahil ang bawat araw ay bagong pagkakataon, bagong simula, bagong hakbang. At tandaan mo, ang mga taong hinahangaan natin ngayon ay hindi naging mahusay sa loob ng isang gabi. Dumaan din sila sa mga pagkakamali, pagod, kabiguan at pagdududa. Ang pinagkaiba lang, hindi sila tumigil. Kaya kung may araw na pakiramdam mo mabagal ang progreso mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang mahalaga, umaabante ka. Kahit maliit na hakbang lang, hakbang pa rin iyon papunta sa mas magandang bersyon ng sarili mo. Kung may bahagi ng video na ito na talagang tumama sa puso mo, isulat mo sa comments kung alin ang gusto mong pagbutihin simula ngayong araw. Baka ang simpleng komento mo ang maging inspirasyon ng ibang nanonood na magsimula rin. At kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Baka ito rin ang mensaheng kailangan nilang marinig ngayon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa buhay, pag-unlad ng sarili, at mga aral na pwede nating isabuhay araw-araw, mag-subscribe ka sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo. Lagi mong tandaan, hindi mahalaga kung gaano ka kabagal, basta huwag kang tumitigil. Ang bawat araw na pinipili mong maging mas mabuti kaysa kahapon ay isang tagumpay na walang makakaagaw. Ingatan mo ang sarili mo.
Alagaan mo ang puso at isip mo at patuloy kang lumakad sa direksyong magdadala sa iyo ng mas payapa, mas makabuluhan at mas masayang buhay. Hanggang sa muli.